Isipin ninyo ang isang tanawin na parang gawa ng isang dakilang artista kung saan ang mga bundok ay naging mga hagdan na puno ng buhay at kulay. Ito ang hagdang-hagdang palayan ng Pilipinas, isang kahangahangang patunay ng kahusayan at katalinuhan ng mga sinaunang magsasaka. Sa unang tingin, parang hindi kapani-paniwalang gawa ng tao ang mga ito. Ang mga palayan ay umaangkop sa bawat kurba at antas ng mga matarik na bundok, na parang mga natural na hagdan na umaabot hanggang sa kalangitan. Hindi lamang ito simpleng bukid ng palay. Ito ay isang makapangyarihang simbolo ng tibay, talino at pagmamahal ng ating mga ninuno sa kanilang lupain. Sa bawat antas ng palayan, makikita natin ang isang kwento ng dedikasyon at kahusayan na naipasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod na henerasyon sa loob ng libu-libong taon. Ang hagdang-hagdang palayan ng Banawe sa Ifugao ay itinuturing na isa sa mga pinakakahangahangang gawa ng tao sa buong kasaysayan ng mundo. Ang mga palayan na ito ay may edad na mahigit 2,000 taon, na nagpapakita ng kahusayan ng mga sinaunang Pilipino sa pagtatayo ng mga istruktura na tumatagal sa pagsubok ng panahon. Ayon sa mga historiador at arkeologo, ang mga palayan sa Banawe ay itinayo ng mga ninuno ng mga Ifugao nang walang tulong ng modernong makinarya o teknolohiya. Ginawa nila ito gamit lamang ang kanilang mga kamay, simpleng kagamitan, at malalim na kaalaman sa kalikasan. Ang kahangahangang katotohanan ay ang mga palayan na ito ay nanatiling buo at gumagana hanggang sa kasalukuyan. Ito ay patunay na ang karunungan ng mga sinaunang Pilipino ay hindi lamang naaangkop sa kanilang panahon, kundi mayroon ding pangmatagalang epekto para sa mga susunod na henerasyon. Ngayon, alamin natin kung sino ang mga dakilang isipan sa likod ng kahangahangang likhaing ito. Ang mga hagdang-hagdang palayan ay itinuturo sa mga ninuno ng mga Ifugao at iba pang katutubong grupo sa rehiyon ng Cordillera sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Ang mga sinaunang taong ito ay hindi lamang basta magsasaka. Sila ay mga dalubhasa sa kalikasan at heograpiya ng kanilang lugar. Mayroon silang malalim na pag-unawa sa daloy ng tubig, sa uri ng lupa, at sa mga pattern ng panahon sa kanilang kapaligiran. Ginamit nila ang kanilang naipon na kaalaman sa loob ng maraming henerasyon upang matukoy ang pinakamainam na mga lugar para sa pagtatayo ng mga palayan. Ang kanilang katalinuhan ay makikita sa bawat antas ng palayan na maingat na inangkop sa natural na hugis ng bundok, na nagpapakita ng kahusayan ng katutubong agham at teknolohiya na walang katulad sa buong mundo. Ngayon naman, alamin natin kung paano itinayo ang mga kamanghamanghang palayan na ito. Ang proseso ng pagtatayo ng hagdang-hagdang palayan ay hindi basta-basta lamang. Una, pinipili ng mga magsasaka ang tamang lugar sa bundok. Tinitiyak na ang lupa ay matibay at angkop para sa pagsasaka. Kailangan nilang suriin ang daloy ng tubig, ang anggulo ng bundok, at ang kalidad ng lupa bago magsimula. Pagkatapos, sinimulan nilang hukayin at hubugin ang lupa upang lumikha ng mga patag na antas na parang mga hagdan. Ang pinakamahalagang bahagi ng prosesong ito ay ang pagtatayo ng mga pader na gawa sa mga bato o compacted na lupa. Ang mga pader na ito, na maaaring umabot sa taas na ilang metro, ay nagsisilbing pundasyon ng bawat antas ng palayan. Pinipigilan nito ang pagguho ng lupa sa mga matarik na bahagi ng bundok, tinitiyak na mananatiling matatag ang bawat antas kahit sa panahon ng malakas na ulan. Bukod sa kahusayan ng pagtatayo ng mga palayan, ang isa sa pinakakahangahangang aspeto ng hagdang-hagdang palayan ay ang kanilang sistema ng patubig, na kilala sa Ifugao bilang muyong. Ang muyong ay isang maingat na pinamamahalaan
na sistema ng patubig na gumagamit ng natural na daloy ng tubig mula sa mga kagubatan sa itaas ng mga bundok. Hindi gumagamit ng makabagong teknolohiya ang mga magsasaka upang maihatid ang tubig sa kanilang mga palayan. Sa halip, ginagamit nila ang gravity at ang natural na hugis ng bundok upang gabayan ang tubig mula sa mga bukal at ilog papunta sa bawat antas ng palayan. Ang tubig ay dumadaan sa mga maliit na kanal at bamboo pipes na maingat na inilagay sa tamang posisyon. Ang bawat antas ng palayan ay tumatanggap ng sapat na tubig bago ito dumaan sa susunod na antas. Tinitiyak na ang lahat ng palayan ay pantay na naipapatubig. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng buong sistema ng hagdang-hagdang palayan, at iyon ay ang kagubatan na matatagpuan sa itaas ng mga palayan. Ang mga kagubatang ito ay hindi lamang simpleng puno at halaman. Sila ang tunay na pinagmumulan ng tubig na nagbibigay buhay sa bawat antas ng palayan. Kapag umulan, sinasalo ng mga puno ang tubig at dahan-dahang pinalalabas ito sa lupa, na nagsisilbing natural na imbakan ng tubig. Dahil dito, kahit sa panahon ng tagtuyot, patuloy pa rin ang daloy ng tubig pababa sa mga palayan. Lubos na nauunawaan ng mga Ifugao ang kahalagahan ng kagubatang ito. Kaya naman, matagal na nilang itinuturing ang mga kagubatan bilang sagrado at ipinagbabawal ang walang dahilang pagputol ng mga puno. Sa pamamagitan ng ganitong pangangalaga, tinitiyak nila na hindi mauubos ang pinagmumulan ng tubig na kailangan ng kanilang mga palayan. Ang proseso ng pagtatanim ng palay sa hagdang-hagdang palayan ay nagsisimula sa maingat na paghahanda ng lupa. Binubungkal ng mga Ifugao ang bawat antas ng palayan gamit ang mga tradisyonal na kagamitan tulad ng kayo, isang uri ng asarol na gawa sa kahoy at bakal. Pinupuno nila ang mga palayan ng tubig upang lumambot ang lupa bago ito muling bungkalin at pantayin. Pagkatapos nito, nagsisimula ang pagpupunla kung saan itinanim ang mga butil ng palay sa isang maliit na bahagi ng palayan bilang punlaan. Pagdating ng tamang panahon, kapag ang mga punla ay sapat na ang taas, maingat itong inilipat sa bawat antas ng palayan. Ang gawaing ito ay tinatawag na paglilipat ng punla, na kadalasang ginagawa ng buong pamilya o komunidad. Ang bawat hakbang ay ginagawa ng may malalim na pag-iingat at paggalang sa tradisyon ng kanilang mga ninuno. Bukod sa kahusayan ng sistema ng patubig at tradisyonal na pagsasaka, ang mga Ifugao ay kilala rin sa kanilang pagpapalaki ng mga natatanging uri ng palay na eksklusibo sa kanilang rehiyon. Marami sa mga katutubong uri ng palay na ito na kilala bilang tinawon ay matagal nang pinalaki at pinili ng mga magsasaka sa loob ng maraming henerasyon. Ang bawat uri ay maingat na pinili batay sa kakayahang umangkop sa mataas na altitude, malamig na temperatura at natatanging kondisyon ng lupa sa Ifugao. Ang tinawon ay hindi lamang isang pananim, kundi isang mahalagang bahagi ng kultura at pagkakakilanlan ng mga Ifugao. Ang mga butil nito ay mas maliit kumpara sa modernong uri ng palay, ngunit ang lasa at kalidad nito ay itinuturing na mas natatangi at masustansya. Ang pagpapanatili ng mga katutubong uri na ito ay nagpapakita ng malalim na kaalaman ng mga Ifugao sa agrikultura at biodiversity. Bukod sa mga tradisyonal na paraan ng pagsasaka, ang tagumpay ng hagdang-hagdang palayan ay nakasalalay din sa malakas na ugnayan ng komunidad. Sa kultura ng mga Ifugao, ang konsepto ng bayanihan ay hindi lamang isang salita, kundi isang paraan ng pamumuhay. Ang bawat pamilya ay may responsibilidad na pangalagaan ang kanilang bahagi ng palayan, ngunit sa malalaking gawaing tulad ng pagkukumpuni ng mga pader o paglilinis ng mga kanal ng tubig, nagtitipon ng buong komunidad upang magtulungan. Ang sistemang ito ng kooperasyon
ay tinatawag na ub-ubbo sa wikang Ifugao na nangangahulugang pagtulong sa isa't isa ng walang bayad. Sa pamamagitan ng ub-ubbo, tinitiyak ng komunidad na ang bawat antas ng palayan ay nananatiling maayos at produktibo. Ang ganitong sistema ng pagkakaisa at kooperasyon ang nagbibigay buhay sa mga palayan sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng kagandahan at kahusayan ng hagdang-hagdang palayan, hindi maikakaila na nakakaharap ito ng malalaking hamon sa kasalukuyan. Una sa lahat, ang pagbabago ng klima ay nagdudulot ng hindi regular na pag-ulan at matinding tagtuyot na nakaaapekto sa sistema ng patubig na matagal nang umaasa sa natural na daloy ng tubig mula sa mga kagubatan. Ang mga pader na bato at lupa na itinayo ng mga ninuno ay unti-unting nasira na rin dahil sa panahon at kakulangan ng sapat na pangangalaga. Ngunit marahil, ang pinakamalalim na hamon ay ang paglipat ng mga kabataan sa mga lungsod upang maghanap ng mas magandang kinabukasan. Dahil dito, bumababa ang bilang ng mga manggagawang handang mag-alagad ng mga palayan. Ang tradisyonal na kaalaman at kasanayan na ipinasa ng mga ninuno ay nanganganib na mawala kung walang susunod na henerasyon na magpapatuloy ng gawaing ito. Bukod sa mga hamon na ito, ang hagdang-hagdang palayan ay naging isa sa pinakasikat na destinasyon ng turismo sa buong Pilipinas. Ang Banawe Rice Terraces ay kilala sa buong mundo dahil sa kagandahan nito at libu-libong turista mula sa iba't ibang bansa ang bumibisita dito bawat taon upang personal na masaksihan ang kahanga-hangang tanawin. Ang turismo ay nagdulot ng malaking tulong sa ekonomiya ng lokal na komunidad sa Banawe at sa buong lalawigan ng Ifugao. Maraming pamilya ang nakakakuha ng kabuhayan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga pensyon, restaurant at tindahan ng mga katutubong produkto at souvenir. Gayunpaman, ang turismo ay may kasamang mga hamon din. Ang labis na bilang ng mga turista ay maaaring makapinsala sa mga pader ng palayan at sa kapaligiran sa paligid nito. Kaya naman, mahalaga ang maingat na pamamahala ng turismo upang maprotektahan ang pamana ng mga Ifugao para sa mga susunod na henerasyon. Noong taong 1995, opisyal na kinilala ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o mas kilala bilang UNESCO, ang hagdang-hagdang palayan ng Ifugao bilang isang World Heritage Site. Ito ay isang napakahalagang pagkilala na nagpapatunay sa natatanging halaga ng mga palayan hindi lamang para sa Pilipinas kundi para sa buong mundo. Ang pagiging bahagi ng listahan ng World Heritage Sites ng UNESCO ay nangangahulugang ang mga palayan ng Ifugao ay kinikilala bilang may pambihirang universal na halaga na dapat pangalagaan at mapanatili para sa mga susunod na henerasyon. Ang pagkilalang ito ay nagbibigay ng mas malaking responsibilidad sa pamahalaan at sa mga lokal na komunidad na pangalagaan ang mga palayan. Bukod dito, nagbubukas ito ng mga oportunidad para sa internasyonal na suporta at tulong pinansyal na makakatulong sa pagpapanatili at pagpapanumbalik ng mga nasirang bahagi ng makasaysayang pamana ng Ifugao. Dahil sa pagkilala ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, mas lumago ang mga pagsisikap na pangalagaan ang mga hagdang-hagdang palayan. Ang pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng National Commission for Culture and the Arts at ng lokal na pamahalaan ng Ifugao ay naglunsad ng iba't ibang programa upang ayusin ang mga sirang pader at sistema ng patubig. Isa sa mga kilalang proyekto ay ang Ifugao Terraces Program na suportado ng United Nations Development Program na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga lokal na komunidad sa pangangalaga ng kanilang mga palayan. Bukod dito, ang mga organisasyong hindi pangkalakal at internasyonal na grupo
ay nagbibigay ng tulong pinansyal at teknikal upang matulungan ang mga magsasaka. Ang mga pagsisikap na ito ay naglalayong tiyakin na ang mga hagdang-hagdang palayan ay mananatiling buhay at produktibo para sa mga susunod na henerasyon. Bukod sa mga pagsisikap ng pamahalaan at iba't ibang organisasyon, ang mga kabataan ng Ifugao ay may napakahalagang papel sa pagpapanatili ng hagdang-hagdang palayan. Sila ang pag-asa ng kinabukasan ng mga palayan, at kung wala ang kanilang pakikilahok, maaaring mawala ang libu-libong taon ng tradisyon at kaalaman. Dahil dito, maraming programa sa edukasyon at pagsasanay ang isinasagawa upang ituro sa mga kabataang Ifugao ang tradisyonal na kaalaman at kasanayan sa pagsasaka. Ang ilan sa mga programang ito ay isinasagawa sa loob ng mga paaralan, kung saan itinuturo ang kasaysayan at kahalagahan ng mga palayan. Mayroon ding mga hands-on na pagsasanay kung saan ang mga kabataan ay direktang nakikilahok sa pagpapanatili ng mga pader, sistema ng patubig, at mismong pagtatanim ng palay. Sa pamamagitan ng mga programang ito, ang tradisyonal na kaalaman ay patuloy na nailalipat sa susunod na henerasyon. Higit sa isang paraan ng pagsasaka, ang hagdang-hagdang palayan ay sentro ng espiritual na buhay ng mga Ifugao. Bago magsimula ng pagtatanim, nagdaraos sila ng mga ritual upang humingi ng pahintulot at pagpapala mula sa kanilang mga diwata at ninuno. Ang seremonya ng imbaya ay isang malaking pagdiriwang na nagpapasalamat sa masaganang ani, puno ng sayaw, awit at pagkain. Ang bawat yugto ng pagsasaka mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa pag-aani ay may kasamang espesyal na panalangin at handog. Naniniwala ang mga Ifugao na ang lupa ay buhay at may kaluluwa, kaya't dapat itong tratuhin ng may paggalang at pagmamahal. Ang mga matatanda ay nagsisilbing tagapagturo ng mga ritual na ito sa mga kabataan. Tinitiyak na ang espiritual na koneksyon sa lupa ay mananatiling buhay sa bawat henerasyon ng kanilang komunidad. Ang hagdang-hagdang palayan ng Ifugao ay hindi lamang isang kahanga-hangang tanawin, kundi isang aklat ng karunungan na maaaring pag-aralan ng buong mundo. Sa larangan ng sustainable farming, itinuturo nito na ang pagsasaka ay maaaring makiisa sa kalikasan nang hindi ito sinisira. Ang sistema ng muyong, ang pagpapanatili ng kagubatan, at ang paggamit ng natural na daloy ng tubig ay mga halimbawa ng makabagong pamamaraan na ginawa ng mga sinaunang tao nang walang tulong ng modernong teknolohiya. Sa larangan ng pangangalaga ng kalikasan, ipinapakita ng mga Ifugao na ang tao at kalikasan ay maaaring mabuhay nang magkasama ng maayos. Higit sa lahat, itinuturo nito sa modernong panahon na ang tradisyonal na kaalaman ay may malaking halaga at dapat pahalagahan, pagyamanin at ipasa sa susunod na henerasyon upang matiyak ang kinabukasan ng ating kapaligiran at pagkain. Sa pagtatapos ng ating talakayan, malinaw na ang hagdang-hagdang palayan ng Ifugao ay higit pa sa isang tanawin na kahanga-hanga. Ito ay isang buhay na patunay na ang tao at kalikasan ay maaaring mabuhay ng magkasama ng may pagkakatugma at respeto. Sa bawat antas ng palayan, makikita natin ang karunungan ng mga ninuno, ang dedikasyon ng mga magsasaka at ang lakas ng isang komunidad na nagmamalasakit sa kanilang pamana. Ang pagpapanatili nito ay responsibilidad nating lahat, hindi lamang ng mga Ifugao. Habang nahaharap tayo sa mga hamon ng modernong panahon tulad ng pagbabago ng klima at pagkawala ng tradisyonal na kaalaman, ang hagdang-hagdang palayan ay nagsisilbing inspirasyon at gabay. Ang pag-asa para sa kinabukasan nito ay nakasalalay sa ating kolektibong pagkilos, pagpapahalaga at pagmamahal sa ating kalikasan at kultura.
Ingatan natin ito para sa mga susunod na henerasyon.